Welcome to Miss Love Confession. Sige na mahal, pumayag ka na. Isang beses lang, isang gabi lang sa piling ni paring Marlon. Nababaliw ka na ba? Para sa'yo naman tong gagawin ko eh. Alam mo naman na wala na akong kakayahan. Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? At alam ko, kahit hindi mo sabihin, nangungulila ka, naghahanap ka. Kailangan mo rin ng magpapasaya sa'yo at alam kong hindi ko yan maibibigay. Hindi ko alam, Arman. Hindi ko alam ang tamang sagot dyan sa sinasabi mo. Sige na, pumayag ka na. Ako nang bahala sa lahat. Akala ko, maganda ang naisip kong ipaubaya si Mrs. sa kumpare namin. Kahit isang gabi lang. Akala ko, sasaya ang pagsasama namin. Akala ko magiging okay lahat. Pero hindi pala. Ito pala ang magiging mitya ng aming pagkasira. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Love. At pati na rin po sa inyong mga listeners. Itago mo na lang ako sa pangalang Arman. 38 anyos. May maliit na auto repair shop sa probinsya. May asawa ako. Si Nina. Hindi niya rin po tunay na pangalan. 34 naman ang edad. 2 na ang anak namin na parehong nasa elementary. Hindi ko alam kung matatawag pa bang normal ang buhay namin. Kasi totoo, o sa totoo lang, nagsimula ang lahat sa isang desisyon na hindi ko alam kung tama o kabaliwan. Sa totoo lang po, Miss Love, dati akong malakas sa kama, makulit, palatawa. Pero dahil sa sakit ko, unti-unti akong nawalan ng kakayahan pagdating sa kama. Para bang nabawasan ang pagkatao ko bilang lalaki. Hindi man ako totally inutil, pero yung init ng katawan na dati naming pinagsasaluhan ni Mrs. ay halos nawala na. Naging matamlay kami pagdating sa kama, lalo na ako. Hindi ko naman masisisi si Mrs. kung bigla na rin siyang nanlamig. Minsan nga nakita ko siyang umiiyak sa CR. Akala niya tulog na ako. Pero alam ko, hindi lang dahil pagod siya, pero dahil babae rin siya at may pangangailangan at naiintindihan ko iyon. Dito nagsimulang gumulo ang isip ko, Miss Love. May kumpari ako na si Marlon. Matagal ko ng kaibigan. Macho, matikas, at walang sabit sa buhay. Lagi siyang tumatambay sa talyer ko. Tumutulong pa nga minsan. Alam kong maginoo siya, pero di rin ako bulag. Ilang beses ko siyang nahuling tinitingnan si Mrs. kapag nasa bahay siya. Wala naman akong nakikitang masama noon. Pero minsan, napaisip ako bigla. Paano kung siya muna ang magbigay ng init sa misis ko na hindi ko na kayang ibigay? Oo, Miss Love. Ako mismo ang nakaisip. Ako mismo ang nagsimula ng kalokohan. At alam ko na kabaliwan ang naisip kong yun. Isang gabi na maulan, habang nag-iinuman kaming dalawa ni paring Marlon. Tinanong ko siya ng pabiro, "Pare, kung single ba si Nina, liligawan mo?" Natawa siya. "Loko ka talaga. Siyempre naman, maganda asawa mo eh. Pero hindi naman ako ganyan. May respeto ako sa inyong dalawa." "Kung sakali lang naman yun, pare," sabi ko habang umiinom ng gin. "Eh kung hindi mo nga lang siya naging asawa, bakit naman hindi?" Wika niya. Tumawa lamang ako. Pero sa loob-loob ko, parang may kumurot. Pero mas malakas ang kagustuhan kong malaman kung totoo ba ang iniisip ko. Alam ko na gusto niya rin. Kinabukasan,
Kinausap ko si Mrs. Doon na nagsimula ang totoong kabaliwan ko. Han, kunwari lang paano kung may ibang lalaki na handang ibigay yung mga bagay na hindi ko na kayang ibigay sa'yo? Ayos lang ba? Naloloko ka na naman. Sabi niya pero halatang seryoso. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi naman ako nagbibiro. Kung sakali lang, papayag ka ba kung halimbawa si Marlon? Napatingin siya sa akin at nanlaki ang mata. Si paring Marlon? Tumango ako. Hindi siya nakasagot kaagad. Natahimik siya. Maya-maya umiwas siya ng tingin at umiling. Hindi ko kaya yan. Alam mo namang ikaw ang unang lalaki sa buhay ko, di ba? Pero iba ang naramdaman ko sa biglaang katahimikan niya. Hindi siya galit. Parang nag-iisip siya. Lumipas pa ang ilang araw. Nagpatuloy ang buhay. Pero ako, hindi mapakali. Hanggang isang gabi, nag-inom ulit kami ni Marlon sa bahay. Nasa sala siya. Si Mrs. naman ay nasa kusina. Ako naman, kunwaring pupunta sa kwarto para magpahinga. Pero alam kong may mangyayari. Gusto kong subukan kung hanggang saan ang hangganan nilang dalawa. Nakaawang lang ang pintuan ng kwarto. Naririnig ko ang boses ni paring Marlon sa misala. Medyo pa-joke pa ang sinabi sa asawa ko na, Maring Nina, ang sarap ng adobo mo. Pati ako pinapaibig mo na yata. Patawa man pero may halong kiliti. Sumagot si Mrs. na medyo may pagkaharot din. Nambola ka pa. Loko ka talaga. Ubusin mo na lang yung pulutan kaysa daldal ka ng daldal. Sa isipan ko alam ko na. Lumulusot na ang tukso. Hanggang isang araw, hindi ko na kinaya. Sinabi ko kay Mrs. na gusto ko siyang makitang masaya. Alam ko, ramdam ko na kahit hindi niya sabihin, nangangailangan siya. At nahihiya ako dahil hindi ko kayang ibigay yun. Kaya naman pinilit ko siya. Isang beses lang naman. Pumayag ka na. Isang beses lang kay paring Marlon. Miss Love, hindi siya agad pumayag. Naiyak pa nga siya Nagalit sa akin. Tinawag pa akong baliw at desperado. Pero ako, ipinilit ko pa rin. Pinapangako ko sa kanya na hindi ko siya uhusgahan. Gusto ko lang malaman niya na gusto ko siyang maging masaya. Gusto kong maramdaman niya ulit na babae siya. Hanggang isang araw, pumayag siya pero may kondisyon. Isang beses lang to, Arman. Kapag nangyari to, wala nang balikan to at huwag na huwag kang magsisisi. Yun ang sinabi niya. Pumayag ako at dumating ang gabi ng kasunduan. Pinahanda ko ang kwarto sa likod ng talyer. Pinalinis, pinailawan ng dim light. Para akong baliw, pero may kakaibang excitement at kaba kong nararamdaman. Ito na ang simula ng gabing hindi ko makakalimutan. Ito na yung gabing hindi ko alam kung matatawag kong kahangalan o katapangan. Sa totoo lang, halo-halo ang nararamdaman ko habang isinusulat ko to. Parang hindi ko pa rin maipaliwanag kung bakit ko to ginawa. Pero ito ako. Ikukwento ko sa inyo ng buo. Pagkatapos pumayag ni Nina, halos 2 araw pa kaming hindi nag-usap. Para kaming mga estranghero sa sarili naming bahay. Pero ramdam kong hindi dahil galit siya, kundi dahil gulong-gulo na rin siya sa damdamin niya. Ako naman, pilit kong nilalabanan yung selos, yung idea na may ibang lalaking hahawak sa asawa ko. Hindi madali yun, pero parte ito ng gusto kong subukan. Gusto kong makita kung hanggang saan kami. Gusto kong makita kung mahal pa rin ba niya ako kahit na may mangyari sa kanila ni Marlon. Biyernes ng gabi yon, Miss Love. Pinagplanuhan ko ang lahat. Umorder ako ng pagkain, wine,
at nilinis ko yung kwarto sa likod ng talyer. Yung maliit na kwartong ginagamit namin pag may nagpapagawa ng overnight. Tinext ko si Marlon. Pare, punta ka dito. May kailangan lang ako sabihin. At may hihilingin sana akong pabor sa'yo. Wala siyang alam. Wala siyang idea. Basta sumipot siya, dala ang paborito niyang alak. Pagdating niya, nagkatinginan sila ni Nina. Hindi ko alam kung ako lang ang nakaramdam ng tensyon. Pero alam kong may kiliti sa pagitan nilang dalawa. Pansin ko yung paminsan-minsan nilang tinginan habang naglalagay si Nina ng yelo sa baso. Pre, ano pala yung sasabihin mo? Tanong ni Marlon habang umiinom na kami. Teka lang, tapusin muna natin tong tagay. Tumagay kami. Tahimik si Mrs. Pansin ko na hindi siya makatingin sa amin ng diretsyo. Pagkatapos ng isang round, tumayo ako at diretsyo na ako sa punto. Pare, gusto ko sana may hihinglingin ako sa'yo. Huwag ka sanang magalit. Ano? Nagugulo ang sabi niya. Pwede bang samahan mo si Mrs. ngayong gabi? Pwede bang punan mo yung pangangailangan niya na hindi ko maibigay? Isang gabi lang pare. Isang beses lang. Natulala siya at natawa. Akala niya joke. Teka lang pare. Nalasing ka na ba agad? Ano ka mo? Hindi ako lasing pare. Seryoso ako. Alam kong mali, pero gusto kong subukan. Gusto kong paligayahin mo ang asawa ko ng isang gabi. Alam mo naman pare yung problema ko, di ba? Naawa ko kay Mrs. Kahit hindi niya sabihin, ramdam kong nangungulila siya. Pare, hindi ko alam kung anong sasabihin Sabi ni Marlon. Parang nanlalambot yung boses niya. Hindi ko yata kaya yan. Asawa mo si Nina. Doon na nagsalita si Mrs. Mahina lang, pero diretso na sa punto. Pumayag na ako paring Marlon. Pero isang beses lang. Walang sisihan at hindi na yun maibabalik pa. Sabay tingin niya sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa loob-loob ko. Hindi ko alam kung gusto ko ba talagang marinig yun. Pero wala nang urungan. Maayos na yung kwarto sa likod. May pagkain na, may wine. Gusto ko lang na mag-enjoy kayong dalawa. Lalong-lalo ka na, Nina. Tahimik lamang silang dalawa. Walang nagsalita. Ilang minuto, walang gumagalaw. Hanggang sa maya-maya lang, tumayo na si Mrs. Hindi siya tumingin sa akin. Diretso siyang lumakad paalis. Papunta sa kwarto. Paglingon ko, nakita akong tumayo din si Marlon. Tumitig pa to sa akin at para bang nagtatanong ulit kung sigurado na ba talaga ako sa desisyon ko. Tumagulang ako. Sumunod siya sa asawa ko. Pagkasara ng pinto, naiwan ako. Tahimik. Walang ingay. Para bang biglang bumagal ang oras. Yung selos, yung takot, yung kaba. Sabay-sabay silang umatake, Miss Love. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang may humihigop sa puso ko. Parang gusto kong habulin sila, pero hindi ko naman ginawa. Umupo ako at naglagay pa ako ng isa pang tagay ko. Tsaka ako narinig yung may hinang yabag sa kahoy na sahig ng kwartong yun. Sumunod ang marahang pagsara ng pintuan. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Lumipas ang ilang minuto, wala pa rin akong naririnig hanggang sa may kumaluskos. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero parang narinig kong humalakhak si Mrs. Mahihinang tawa. Doon ako tinamaan. Yung tawa niya, hindi ko na yun naririnig sa akin. Matagal na. Pumikit ako. Pinigilan ko yung luha ko, pero hindi ko kinaya.
umagos din. Ako yung may gusto nito eh. Ako ang nag-umpisa. Pero bakit ang sakit? Maya-maya lang, tumahimik na. Hanggang sa narinig ko ang may hinang ingay ng aking misis. At doon, alam ko na, nagsimula na sila, Miss Love. Ayokong isipin pero nakikita ko sa aking imahinasyon na hinahalikan ni Marlon si Mrs. habang sabik na sabik naman ang aking asawa dahil sa ilang taon ding walang nangyayari sa amin. Pagkatapos ng gabing yon, Miss Love, hindi ko alam kung paano ko naitulog ang sarili ko. Parang lumilipad yung isip ko. At may bato na nakapatong sa dibdib ko. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Bakit ko nga ba ito ginawa? Paano kung hindi na siya bumalik sa akin? Paano kung mas nahanap niya ang sarap sa iba? Kinabukasan, maaga akong nagising. Wala akong ganang kumain. Uminom lang ako ng kape kahit na hindi ko yun malasahan. Pumunta ako dun sa kwarto. Tahimik lamang at sarado pa rin ang pintuan. Hinawakan ko ang saradura at bukas yun, pero hindi ko binuksan. Ayokong makita sila. Ilang minuto pa, bumukas ang pinto mula sa loob. Si Mrs. ang unang lumabas. Nakayuko siya, hindi makatingin sa akin. Nakasando at short. Magulo ang buhok pero maayos pa rin ang mukha niya. Hindi galit, pero wala ring saya. Parang walang emosyon. Sumunod na lumabas si paring Marlon. Nakatingin to sa akin, diretso sa aking mga mata at seryoso. Walang yabang, walang ngiti. Parang gusto niyang magsalita, pero pinili niyang huwag na. Salamat pare. Sabi ko na lamang sa kanya. Hindi siya sumagot. Tumango lang siya tapos umalis na papalayo. Pagbalik ko sa bahay, tahimik kaming dalawa ni Nina. Para kaming dalawang estrangherong nagsasalo sa iisang bubong. Wala kaming usapan buong araw. Ramdam kong gusto niyang magsalita, pero wala siyang masabi. Ako man, hindi ko alam kung saan magsisimula. Kinagabihan, pumasok siya sa kwarto. Ako nasa sala pa rin. Hindi pa rin mapakali. Ilang minuto pa lumabas siya ulit. Lumapit sa akin at sinabing, "Pwede ba tayong mag-usap, Arman?" Tumango ako. Umupo kami sa lamesa. Doon siya nagsimulang magsalita. Hindi ko alam kung paano kita tititigan ngayon. Hindi ko rin alam kung paano kita yayakapin ulit. Kasi iba na to eh. Iba na talaga. Napatango ako dahil alam ko, kasalanan ko. Hindi kita masisisi kung nagsisisi ka. Dagdag pa niya. Pero sana bago mo yun ginawa, naisip mo kung anong pwedeng masira. Kung anong pwedeng mangyari sa ating dalawa. Natahimik ako, Miss Love. Kasi yun nga eh, sa kagustuhan kong subukin kung hanggang saan ang pagmamahalan namin, ako pa ang naging dahilan ng lamat. Ano bang nararamdaman mo? Tanong ko sa kanya. Hindi agad siya sumagot. Uminom muna siya ng tubig, tapos tumingin sa akin. Masakit sabihin pero, nag-enjoy ako, Arman. Hindi dahil gusto ko si paring Marlon. Kundi dahil may lalaking nagparamdam ulit na babae ako, na may halaga pa rin pala ako bilang babae, na may init pa sa katawan ko. Para kong tinadyakan sa dibdib, pero tiniis ko dahil gusto ko ring marinig lahat. Tapos, tanong ko, pero kahit ganun, dagdag niya, pagkatapos ng lahat, ikaw pa rin yung naisip ko bago ako pumikit. Ikaw pa rin yung laman ng puso ko. Pero, hindi ko alam kung sapat pa ba yun. Gusto kong umiyak pero hindi pwede. Lalaki ako eh. Nilunok ko lahat ng sakit, lahat ng selos, pati na rin ang takot. Hindi ko alam kung kaya ko pang ibalik yung dati.
At hindi ko rin alam kung kaya mo pa akong yakapin bilang asawa mo. Sabi ni Mrs. Subukan natin. Wika ko. Sigurado ka? Tanong niya. Kahit na alam mong may nangyari sa amin ni paring Marlon? Tumango ako. Ako ang pumayag. Ako ang nagsuggest sa inyo. Kaya, wala kang kasalanan. At doon, Miss Love, nagsimula ang mas mahirap na parte. Ang pagtanggap. Ilang araw kaming tahimik. Pero unti-unti, nagsimula ulit kaming magkamustahan. Kumain ng sabay, tumawa sa mga lumang palabas. Pero iba na. Hindi na katulad ng dati. May pader, may lamat, may tanong sa mga mata niya, pati na rin sa mga mata ko. Sa gitna ng lahat ng to, si Marlon ay hindi na bumalik. Hindi muna nagpakita. Siguro dahil nahiya o baka alam niyang hindi na pwede. Pero ang tanong, tapos na nga ba talaga? Dahil isang araw, nahuli ko si Mrs. na may tinanggap na tawag galing kay Marlon. Aaminin ko, pilit ko talagang nilulunok ang lahat. Yung selos, yung inggit, yung sakit. Lahat ng yun kinikimkim ko. Iniisip ko baka pag tumagal, kusang gagaling yung sugat. Baka kaya pa naming ayusin. Pero Miss Love, mahirap pala yung tinanggap mo pero araw-araw mo namang pinagdududahan. Lalo na kung may senyales na parang hindi pa pala tapos ang lahat. Isang gabi, nakahiga kami ni Nina. Patay ng ilaw pero gising pa yung utak ko. Naramdaman kong gumalaw siya. Akala ko iihi lang. Pero nang tumingin ako, kinuha niya yung cellphone niya sa ilalim ng unan. Tapos marahang bumangon at lumabas ng kwarto. Hindi ako nag-ingay. Bumangon din ako. Lumapit ako sa may pintuan ng dahan-dahan na bahagyang nakaawang. At doon ko siya narinig, pabulong na nagsasalita. Huwag ka na munang tumawag, Marlon. Oo, ayos lang ako. Huwag na nating guluhin pa to. Sabi ko nga isang beses lang. Parang umikot ang mundo ko. Hindi lang pala natapos dun. May pag-uusap pa, may ugnayan pa. Bumalik ako sa may kama, na para bang binuhusan ng yelo ang kaluluwa ko. Pinikit ko ang aking mga mata, pero ang dami kong gustong itanong, ang dami kong gustong isigaw. Kinabukasan, habang nagkakape siya sa mesa, tinanong ko siya ng diretsyo. May tawag ba kagabihan? Napatigil siya. Hindi agad sumagot. Pero hindi rin siya nagkunwaring inosente. Si Marlon, tumawag. Pero ako nang nagsabing, tama na. Wag na. Bakit pa siya tumatawag? Tanong ko. Hindi ko alam. Siguro gusto niya akong kausapin. Gusto niyang linawin siguro kung meron pa bang kasunod. Pero sabi ko nga, tapos na. Isang beses lang. Sigurado ka? Oo, Arman. Ikaw ang asawa ko. Pero alam mo rin sa sarili mo na ikaw ang rason kung bakit nagpupumilit ngayon si Marlon na pumasok sa buhay ko. Napatahimik ako kasi totoo. Ako ang nagsimula nito. Ako ang pumayag. Pero kahit ganun, hindi ko talaga maiwasang hindi masaktan. Pagkalipas ng ilang araw, tinangka ko ulit ayusin ang lahat. Niyaya ko siyang mag-date, kumain sa paborito naming karinderya, naglakad sa plaza. Pinilit kong ibalik yung saya. Pinilit kong ibalik yung init, kahit kaunting hawak sa kamay, yakap sa bewang. Nung gabi rin yun, tinangka ko siyang halikan. Yung halik na matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa kanya. Nung una, parang gusto niyang umiwas. Hindi ko siya pinilit. Hinawakan ko lang yung pisngi niya at tinanong, pwede pa ba? Tumango siya. Mahina lang. Doon ko siya hinalikan. Dahan-dahan, puno ng takot at pag-asa. Niyakap ko siya at sa wakas, humigpit din ang yakap niya.
Pero Miss Love, kahit magkadikit ng katawan namin, parang may pader pa rin. Parang hindi buo. At lalong-lalo na, kahit na magkadikit ang katawan naming dalawa, hindi ko pa rin talaga kayang ibigay ang pangangailangan niya. Hanggang sa tinanong ko ulit siya, may nararamdaman ka na ba kay paring Marlon? Ilang saglit na katahimikan na para bang binalot ng pangamba ang buong kwarto. Tsaka siya bumulong. Hindi ko alam. Doon na ako tuluyang nadurog. Kasi alam kong kahit gaano ko siya piliting bumalik, may parte na ng puso niyang nawala sa akin. At ang masakit, baka nabaling na kay paring Marlon. Kinabukasan, nagpa siya kong harapin si Marlon. Tinext ko siya. Magkita tayo pre, kailangan nating mag-usap. Pumayag siya. Nagkita kami malapit sa mga tambakan ng bakal. Wala nang paligoy-ligoy. Pare, may nararamdaman ka ba kay Nina? Napabuntong hininga siya. Tinignan ako sa mata. Seryoso. Hindi ko sinasadya, Arman. Pero nung gabing yun, parang may nabuksan. Anong nabuksan? Alam mo yung totoo. Matagal na akong may gusto kay Nina. Pero hindi ko sinubukan. Dahil kaibigan kita. Pero nung binuksan mo yung pinto, pumasok ako. Ngayon, ang tanong ko may balak ka ba ba? Umiling siya. Ayokong sirain ang pagkakaibigan natin pare. Pero kung darating ang araw na hindi na kayo, hindi ko itatanggi na kukunin ko siya. Yung sagot na yon ay parang sinampal sa akin. Pero wala akong karapatang magalit. Ako ang may kasalanan. Pagka-uwi ko, tahimik lang si Nina sa bahay. Pero kita kong may iniisip siya. At ang hindi ko alam kung ako pa ba ang iniisip niya. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni paring Marlon, tila lalo akong naliwanagan. Pero sabay ng pagkalugmok. Totoo pala talaga na minsan, kahit sinadyang desisyon, hindi ibig sabihin ay kaya mo nang tanggapin ang resulta. Pilit kong pinakita kay Nina na kaya ko pa, na pinipili ko pa rin siya araw-araw. Pero, hindi mo na talaga kayang pilitin ang damdamin ng taong may iba nang iniisip. Isang gabi habang magkatabi kami sa kama, nakatalikod siya. Hawak niya ang cellphone niya, pero hindi siya nagte-text. Tulala lang. Huminga ako ng malalim at doon ko siya tinanong ng diretso. Nina, pwede ko bang malaman kung mahal mo pa ba ako? Tahimik lamang siya ng ilang segundo. Arman, hindi ko alam. Sabi niya. Si Marlon, may nararamdaman ka ba sa kanya? Sumagot siya sa mas mababang tono. Hindi ko rin alam. Nalito ako ng gabing yun. At mas lalo akong nalito sa mga sumunod na araw. Dahil parang kahit anong pilit ko, may parte na sa akin na bumitaw sa'yo. Parang may napunit sa kalooban ko. Yung tanong ko, sinagot niya, hindi man diretso, pero malinaw. Ako na mismo ang nagtulak sa kanya palayo. Ako rin ang dahilan ng pagkalito niya, ng pagbitaw niya. Kinabukasan, umupo kami sa may sala. Tahimik ang mga bata at nasa kwarto. Doon kami nag-usap ng seryoso. Doon ko siya tinanong ng huling beses, gusto mo pa bang ituloy to? At sa mga matang puno ng luha, tumango siya. Gusto kong subukan. Hindi ko kayang sirain to. Mahal kita, Arman. Nalilito lang ako dahil nasaktan din ako sa ginawa mo. Pero kung gusto mong ayusin to, ayos lang sa akin. At doon, napaiyak na rin ako. Hindi ko na napigilan. Kasi kahit gaano ako nasaktan, kahit gaano ako nagduda, mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Nagdesisyon kaming putulin lahat ng ugnayan kay paring Marlon. Si Nina na mismo ang tumawag sa kanya sa harapan ko. Maraming salamat sa lahat, Marlon. Pero hanggang dito na lang siguro. Sana respetuhin mo yun.
Simple lang ang tugon ni paring Marlon sa kanya. Sana'y maging masaya kanina. Hindi ako magsisisi. Ginagalang ko ang desisyon mo. At mula noon, tuloy-tuloy na naming binuo ang nawasak. Hindi naging madali. May mga gabi pa rin natutulala kami. May mga pagkakataon na para kaming may tinatapakang bubog habang sinusubukang bumalik sa dati. Pero mas pinili naming maghilom kaysa maghiwalay. Miss Love, ang kwento kong to hindi perpekto. Hindi to yung tipo ng pagmamahalang ideal. Pero totoo to. Totoong sakit, totoong pagsisisi. Kaya sa mga lalaking kagaya ko, huwag niyo sanang hayaan na umabot sa ganito. Kung may pagkukulang, pag-usapan. Kung may hirap, maghintayan. Dahil hindi solusyon ang ipaubaya ang asawa mo sa iba para lamang mapunan ang pangangailangan niya at masukat na rin ang pagmamahal nito. Ilang buwan na rin mula nung gabing yun. Unti-unti parang bumabalik na sa dati. Tumatawa na ulit si Mrs. Nakikipagbiruan. Minsan nga hinahalikan pa ako sa noo bago ko umalis. Alam kong hindi na tulad ng dati. Pero siguro, mas matatag na kami ngayon. Miss Love, maraming salamat po kung nabasa mo ito hanggang dulo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung para saan ang sulat na ito. Baka gusto ko lang mailabas o baka gusto ko lang ng kaunting awa mula sa mundo. Pero higit sa lahat, baka gusto ko lang ng kapatawaran mula sa sarili ko dahil sa nagawa kong kasalanan sa asawa ko. Nagmamahal, Arman. Maraming salamat po sa pagbahagi ng inyong story, Mr. Arman. Sa mga nais pong magkomento, mag-comment down below.